Good morning, good afternoon, at syempre po magandang gabi po sa inyong lahat and welcome po dito po sa channel natin sa Papong TV. Maraming salamat nga po pala sa mga sumuporta kagabi at bumisita po sa ating live at syempre po yung bago po nating upload, mga nanonood po ng ating mga vlogs. Maraming salamat po from the bottom of my heart. Papong TV, maraming salamat po. At syempre po, kung bago po kayo sa ating channel, huwag niyo naman pong kalimutang tropahin si Papong at paki-subscribe na po. Paki-like, paki-share, at paki-hit nyo na rin po yung notification bell para po updated po kayo sa mga ina-upload po natin. Araw-araw, everyday po tayo nag-upload para marating po natin yung mga kaibigan natin dyan. Pero syempre po, bago pong lahat, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun po. Okay po, ang topic natin ngayon is ano-ano po ba yung mga sitwasyon para tumibay po ang isang relasyon, no? Di ba yun? Napakaganda po niyan. Siyempre, highly requested din po yan sa ating pong mga sumusulat. Alam niyo po mga utol, kahit gaano kaayos ang isang relasyon, sigurado po tayo, kahit po gaano ka-stable yan, dadaan pa rin po yan sa anumang lubak. At sigurado po ako, pag dumaan po tayo sa mga lubak na yan at hindi po tayo prepared, tayo rin po ang may hirapan, tayo din po ang magsasuffer. Sayang naman po yung isang relationship na sobrang mahal natin, na pinaghandaan natin, na binread natin para isang maging tawag dito, isang modelong relasyon, tapos masisira lang po sa mga bagay na hindi tayo aware at hindi nga po tayo handa. Sayang naman po yan. Kaya nga po nandito po si Papong TV ngayon para himayin po yan, isa-isahin po natin kung ano yung mga dapat nating i-prepare, kung ano po yung mga dapat nating bantayan at yung mga balakid na pwede pong humarap sa atin, na pwede po nating solusyonan. So isa-isahin po natin yan ngayon. Unahin na po natin, number 1, intimacy. Physical acquaintance, physical affection, human touch, physical touch, napaka-importante po niyan. Kung ano pong gusto nating itawag, napaka-importante po niyan. Yung bang init, yung init na pwede nyo pong ipadama sa yung partner. Sabi nga nila, pag naglapat kayo at naramdaman niyo yun, talagang ibang-iba yun. Meron siyang kagad na percent na madadagdag sa inyong relationship na pampatibay. Compare po dun sa hindi po kayo nagkadaupang palad. Alam niyo na po yung ibig sabihin nun. Mas malalim po kasi pag meron pong mga physical touch at mga affection, acquaintance na ganyan. Holding hands, kissing, hugging, alam niyo po yung mga bagay niyan, it breaks the barrier. Yung imaginary barrier po, yung wall na nakaharang po sa inyo, since the beginning of your relationship, nabubura po yun, nawawala po yun pag nagkaroon po kayo ng physical attachment sa isa't isa, tulad po ng kahit po hugging, kissing, kahit nga lang po yung scratching at the back, napaka-importante po nun. So, yun po, intimacy. Benefits din po yan. Yun nga, yung it releases hormones. Tapos po, yung stress po natin. At syempre po, nababago po yung mood. Yung mga bagay-bagay na ganyan is nakakatulong din po sa atin as a person. Syempre po, number 2. Number 2 na po tayo, napakahalaga din po. Yung tinatawag po nating AAA. Yung appreciation, apology, at saka yung acceptance. Yung bagay po na yung AAA na yun, kailangan po meron po tayo niyan. Kasi kaya nga po siya ine-emphasize dahil hindi po lahat ng individual ay meron po at may kakayahan pong gawin yan. Especially po yung tinatawag po nating acceptance at apology. Appreciation, nakakalimutan po natin yan madalas, pero yung apology po kasi, sad to say, merong mga tao po na hindi kayang gawin yan. Kaya nga po naaalala nyo siguro from a story before, or siguro sa past natin, meron po tayong nakilala na, alam nyo, minsan hindi po siya nag-sorry. Napakahirap. Mabait siya, pero hirap na hirap po siya mag-sorry. Kaya nga po dapat sinasama po natin yan sa ating relationship, yung nakaka-appreciate po tayo, marunong po tayo mag-apology, maliit na bagay, malaking bagay, kamalian natin, dapat marunong tayong tumanggap. Dahil pagka ganun po, yan po yung nagpapatibay ng isang relationship. Hindi lang po sa pakikipagrelasyon, kahit po sa isang kaibigan, masyado po nating na-appreciate yung mga bagay na yun kung marunong po tayong magpakumbaba. So, importante po yan, number 2 ha. Mga kapatid, number 3, keep the fun energy going. Siyempre po, dapat po, alam natin yan, na isang bagay din po yan na dapat meron po ang isang relasyon. Yung fun, kumbaga lagi po tayo mag-i-initiate ng happy moments. Kasi minsan na yan, nag-aaway na po. Halimbawa, meron po mga malilit na away lang. Imbis na patulan natin, bakit hindi na lang po natin daanin sa isang joke? Hindi naman po masama yun eh. Alam niyo po kasi kung ba't ko po sinasabi yun. Minsan kasi nami-misinterpret natin yung yung partner, yung kasama natin, na naiinis tayo, galit na galit tayo dahil syempre nakikita natin parang medyo moody rin siya, wala siya sa mood.
alam niyo po maya-maya pa natatawa-tawa din, eh. Kumbaga parang wala lang sa kanya. Kaya lang kung pinatulan niyo 'yun, maaring nag-lead po kayo sa something na hindi niyo parehong magugustuhan. Kaya nga po initiate happy moments at 'wag po nating pabayaan na mawala po yung ano, yung happiness, energy and fun na 'yan, dahil importante po 'yan to keep us stronger, to maintain yung ano, yung relationship niyo na positive way. Number 4 po, alam niyo po, technically, nasa ano po tayo, nasa mundo po tayo ng mga gadget ngayon, mga technology. Alam niyo po ba na pwede rin palang i-edit yung utak natin, yung sarili natin? Kasi number 4 pertains to editing yung sarili natin. Matutunan po natin dapat i-edit kasi hindi dapat kung ano yung naramdaman natin, yun na po kagad ng bubulusok. Ito po, karugtong po nito yung salitang let go. Pag halimbawa nga po na bad trip kayo, halimbawa, sira din ng araw niya, alam niyo po, edit niyo lang po yung sarili niyo. Wag niyo pong patulan ng bawat isa. I-let go lang po natin. Kasi po, meron pong study na kung sino yung mga relationship na nagle-let go, sila yung 90% na nagsasucceed. Kasi sabi ko nga po kanina, doon sa number 3 yata yun, na yung mga bagay-bagay niya, pag lumipas, alam niyo, tatawanan niyo lang po. Tatawanan niyo lang po pareho. Pero kung pinatulan niyo po yun nga, talagang mauuwi talaga dahil madadagdagan na po ng sumbatan, madadagdagan na po ng masasakit na salita na hindi naman po dapat kasama, di ba? So learn to edit our mind. Number 5, para tumibay ang isang relasyon. Napaka-importante nito hindi po dapat ito mawala kahit po sa ang parte ng relasyon, mas bata kayo, mas medyo matured kayo, lagi po dapat kayo nagse-set ng goal. Yung parehas kayong magbe-benefit, yung parehas na ma-appreciate nyo siya, na halimbawa kasi pag meron kayong goal tapos na-appreciate nyo yung milestone na yun, na-achieve nyo yung milestone, ang sarap pong i-celebrate, ang sarap pag-usapan, pwede po kayong mag-date, kunyari celebrate natin ngayon dahil na-achieve natin yung pag-iipon natin, something like na ganyan, no? Meron kayo dapat goal, huwag nyo pong aalisin yun sa isang relationship kasi para meron po kayong, kumbaga meron kayong vision, meron kayong patutunguhan at yung sinasabi ko nga, landas na tatahakin. It gives a sense of direction. Yun. Number 6 na po tayo, be supportive. Yang be supportive na yan, kumbaga madalas nating nine-neglect. Especially pag medyo matagal na pong isang relationship. Lagi po natin sinasabing, ang hirap naman yan, supportive, di natin kaya yan. Hoy, hindi po. There are 100 ways to support yung ating karelasyon, ating partner. Support sa school, support sa office, support sa pamilya niya. Sobrang dami po. Alam niyo yung mga bagay na maliliit lang po, no? Pwede po natin siyang suportahan. At yung mga bagay na yan, sobrang ina-appreciate po niya yan. Medyo malapit na po tayo matapos. Pampito, make surprises. Yan nga po, tulad ng binanggit ko kanina rin, na pag ang relasyon po kasi tumatagal, medyo nawawala na po yung ating spark. Alam niyo po, nakakalimutan na po natin yung mga appreciation niya, mga napaka-importanting bagay na nire-remind po natin ngayon dito sa Papong TV. Isang sangkap na po at syempre mahalaga din po is yung surprises. Huwag na po nating aalisin yan dahil yan po yung nagpapawaw sa isang relasyon. At syempre po, parang hindi rin po tayo nakakalimutan, nagiging remarkable po kasi pag meron pong mga surprises. Simple lang naman po yun eh. Unexpectedly, mag-send po tayo ng message that will surprise her or he. O kaya in the middle of the night, bigyan po natin siya ng isang surprise call or something na hindi niya inaasahan. Isa pa, minsan sa mga isang spot, isang lugar, for example sa isang room, leave a message na magugulat po siya at small things na pwede po niyang tawag dito, i-appreciate at talagang bigyan po ng halaga. Surprises, huwag po natin kalimutan yan at lagi po natin isasama yung sangkap na yan sa ating relationship. Any time of the day. Number 8, independence. Kumbaga freedom. Ibigay po natin to, lagi natin sinasabi, lagi ko pong inire-remind kahit po sa mga live natin at syempre po sa mga vlogs natin na bigyan nyo po ng freedom, space ang ating pong mahal. And syempre po, karugtong po niyan is magkakaroon po tayo dapat ng outside life. Alam niyo po ba na kung kalimbawa solid ang isang relationship tapos parehas kayong merong outside life, alam niyo po, ang laki po ng effect nun sa isang relationship na pwede po kayong mag-improve, pwede po kayong mag-succeed. Kasi po, by doing different things at the same time sa labas po ng relationship nyo, yan po ay hindi po kayo papasok sa isang choking effect. Yung sinasabi po nilang nakakasakal na yung relasyon, di ba? May term na ginamit doon pero nakalimutan ko lang. Yung choking effect. Sobrang nangyayari po yan kung halimbawang napapansin po ng isang kasama nyo o individual partner nyo na parang ang nangyayari na lang, puro gano'n na lang, ikot na lang ng ikot. Pag yan po ang na-board, wala pong ibang makikita yan kundi mukha nyo.
At wala rin pong i-blame yan kundi kayo. Ngayon, pag ginawa po niya yan, maiisip nyo rin po na ganun din po talaga. Wala na pong mangyayari. Imbis po na maging stronger kayo, kayo po ay may tendency po na maghiwalay at mag-break up. Kaya dapat po meron po tayong outside life na allowed naman po niya of course, and syempre na-appreciate niya para pag nag-gel po kayo, solid po ang relasyon. Well, actually, a strong relationship, hindi po yan dumarating sa atin by accident or even by chance. Actually, it's a choice na pareho dapat pinili nyo bilang mag-partner na mag-succeed kayo, na magtagumpay kayo sa ganitong larangan. Basically, dun nga sa relationship nyo. So, kasi po, yung relationship po, component po yan ng isang magandang buhay. Kaya dapat po ayusin po natin para magkaroon po maging meaningful po yung ating buhay. Maraming salamat po. At syempre po, hanggang dito na lang po. Bukas na ulit, vlog po tayo ulit about relationship. Pwede po kayong mag-request, comment down below kung ano po yung mga gusto nyong i-discuss. Dahil lagi naman po tayong sumasagot sa page po natin. Follow nyo rin po ako sa aking FB page, Papong TV. Pwede nyo rin po ako sulatan doon. Pwede nyo rin po akong sulatan sa mga comments. Lagi naman po tayo sumasagot. Every night nga pala, tuwing alas 8 ng gabi, live po si Papong TV. Ako po ay sumasagot yung tinatawag ko pong Papong TV Relationship Helpline. Yan po ay sinasagot po natin yung mga kasalukuyang problema po natin sa pag-ibig. Mga pwede po nating i-tips. Kahit po about sa nadidemoralize kayo, about addiction sa alcohol. Kahit ano po, pinag-uusapan po natin doon para po mabigyan ko po kayo ng guidance at assistance. Papong TV po, maraming salamat po sa lahat. Salute!